Hi everyone! Again, this is Brian. So another portion of interview naman tayo dito sa side. So for today's video or interview, kasama po natin ngayon ng isa po sa mga Millionaires Club member, travel qualifier, at the same time po, car achiever po ng ating kumpanya. Isa pong housewife, at the same time, isa pong farmer. But right now, earning 6-figure in a month dito po sa ating business na ginagawa. And for today, so hingi lang po tayo ng content tip. Paano po ang isang farmer turns to become a millionaire? So, I want to introduce to you si Ma'am Glyzel from General Santos City. Hello, Ma'am Glyzel. Hello, good morning, Sir Brian. Hello, Ma'am. So, Ma'am, okay lang po bang makilala ka po ng ating mga viewers? At the same time po, Ma'am, malaman, ma-inspire po natin sila. Paano nyo po nagawa right now yung buhay na meron ka ngayon? Yes, sir. So, sa lahat na nanonood ngayon, okay lang magpapakilala saglit. I am Glyzel Martin Juliano ng Dalaga. Ang good news, married na ako ngayon. May 4 akong do, re, mi, fa na anak. Siyempre, isang full-time housewife. Nagbabantay ng mga bata. Nasa bahay lang pero kumikita ng dahil sa business. Wow! So, doing this business, actually namet ko ang negosyo way back 2014 pa. Yeah. So, at the age of 21, pero ngayon 30 years old na, magta 10 years na sa negosyo. And ang kagandahan is, kahit sabihin na high school graduate ako, and farmer kami, Wow! trabaho namin talaga purely, naghuhugas ng singkamas, nag-harvest ng mais, nagtatanim ng kamote, pero yun yung sinasabing, ako yung taong pagod na sa hirap. Yan. So, Sir Brian, masasabi ko talagang sobrang blessed ko na namet ko ang negosyo. Kasi nung time na yun, na-invite ako ng kain. Kain talaga, okay. So, Pareho pala tayo ng witness. yes, miyembro ng Asay kaon dito. Okay. Saan yung kainan doon ako. So, nung time na yun, na-invite ako 2014. At ang kagandahan, talagang hindi ako gutom. Siyempre, kain yung punta ko. Pero, nang nadatan ko, is business presentation. So, walang pagkaon. Wala na. Pero, yun nga, hindi lang gutom na gutom. So, tumutunog yung chan mo, grr, gumaganon na. Pero nang dahil nga, after ng presentation, tinanong ako ng speaker. So, kahit wala ako naintindihan sa mga pinapresent nilang business, talagang nung tinanong ako ng speaker, gusto mo bang magagong buhay? So, doon talaga ako na, kumbaga, na-struck ako na, From that simple question. doon sa simple question na yon, sobrang laki na impact yun sa akin kasi ako yung taong grabe, sobrang init ng araw, mabibilad ka, talagang magkakabitak pa yung balat mo. Kaya kung ngayon medyo highlight na, dati violet pa, diba? Sobrang napaso na sa init ng araw, sa kaka-labor, sa bukid. Pero yung dahil sa negosyong to, talagang na-twist yung mind ko na dito pwede pa palang magbago yung buhay ko. Sa question na yun, nung pag-uwi ko ng bahay, sabi ko, patay! Kasi Ilongga ako, all the way from Banga, Banga, South Cotabato. So actually, nung time na yun, grabe pa ako ka-excited tayo dito sa negosyo. Kumbaga dito sa negosyo, yayaman tayo. Pero nung tinanong ako ng tatay ko, magkano ba yung kapital? So, syempre, kahit sabihin man mahirap, pero aware tayo, kapag business yung papasukin, meron talaga yung kapital. Yes, oo yan. Oo. Yes, yan talaga. And nung time na sinabi ko yung kapital na 6998, ang sabi ng tatay ko, ito sa baba mo, wala kang kwarta. Kung sa Tagalog yan, tumahimik ka, wala tayong Ay, grabe. So, pinigilan ka. Oo. Pero nung gabing yun, isa time na talagang nagdasal ako ng opportunity na Lord, sana bigyan mo kami ng right opportunity na baka eto, pwedeng magbago yung buhay namin. So, hindi ako nakatulog. So, dahil hindi ako nakatulog, pati tatay ko hindi ko na pinatulog, Shell. Okay. Diba, ginising-gising ko pa, tay, dito sa negosyo, baka ito na yung ganito, ganyan. So, sabi ng tatay ko, may bukas pa, tumahimik ka, wala na nga tayong bigas. Okay, So, nagagalit na siya. So, kinaumagahan, dahil magulang, hindi ka kayong tiisin ng magulang mo. Totoo. And naghanap ng paraan, paano ba hinanapan ng paraan? So, nagbenta ng TV na sira na pulsa. Okay. Grabe! As in TV sira. Oo. Hindi yun namin. Kapitbahay pa. TV na sira na pulsa. Desperada. Desperada. Na gustong makapag-franchise agad. So, nung palagi kong iniisip, paano ba? Kasi kulang pa rin yung pera. Kasi sobrang laki ng halaga nung binenta yung TV. 40 pesos lang naman. My goodness. So, sa 40 pesos na yan, ang laki pang kulang. Kaya,
nung time na yon nangutang talaga. Hindi ako, syempre kasi nung time na yun wala akong trabaho. So, nung time na yun single pa ako and high school graduate ako nung time na yun. Sabi ni tatay, sige mangutang kahit saan. Oh, yun yung reality ng buhay. Dahil mahirap ka, halos wala kang kaibigan, kamag-anak, hindi ka nakaka-acknowledge. Pero nung time na yun, hanggang, kasi sa gamit namin ang inutangan namin sa unti-unti hanggang sa napagod. Pero kulang pa rin talaga. Kaya yung lola ko, alam kong may nyugan siya. So, sabi ko la, pag nagbuka ko ng 50 dito, 10. Okay, times natin sa patong ko na 1,000. Okay lang, ang laki ng kita ng kita. Okay, so binaliw-baliw mo. Ay, grabe si Lola. Sabi ni Lola, ay, malaki pala yung kita. Diba? Oh. Na-amaze din siya. Pero nung time na yun, sabi ng Lola ko, sige day, isanla natin yung mugal. Hanggang sa nabuo yung kapital. Okay, so ibig sabihin from binentang sirang TV, from pangungutang, at Nagsangla ang lola ng ko lupa ang lola mo para sa'yo. ng nyugal. So, nung time na yon, ang dami kong na-realize na hindi po namin pinulot yung pera para pang-franchise. Kaya kung bakit tinrabaho ko yung negosyo. Kasi nakita ko dito yung mga taong nakita. So, sila Ma'am Angie Labanis Calitas, talagang sabi ko, kasabayan ko lang sila. Pero ngayon, may sasakyan na, may bahay na. Hindi ko tiningnan kung magkano yung inanapan ko. Tiningnan ko yung, ano iba yung pwede na buhay na naghihintay sa akin sa dulo nito. Kapag dito todo at gagawin ko yung negosyo. So, nung time na yon, doon ko nakita, na-figure out ko na doing this business, after 3 years ako nagka-report. So, tingnan na lang natin, nung nag-start ako na halos walang-wala, ginapangan yung pang-kapital. Pero, tinitingnan ko yung dulo na eto pala, anong pwedeng ibigay ng negosyo. So, sobrang dami at sobrang laki ng pinagbago ng buhay namin nang dahil sa business na to. So, nag-start man ako na sobrang hirap ng buhay namin, pero ngayon... At ano yung enjoy mo ngayon sa business natin? Ay, grabe. Ano yung mga enjoy mo na? Grabe, sobrang enjoy. Unang-una is, dahil habang ginagawa ang negosyo, kumikita ka, na-acknowledge ka pa as kapernor ng company. Maliban dyan, meron tayong mga free travel incentives. Diba, imagine? So, kakauwi lang natin mula ng Gaylaya, na 7. Wow. Grabe, first time. Grabe lang kung Pilipinas halos pa. Kung hindi man ako nag-business ito, siguro hindi ko na-experience yung nagta-travel ako, kahit may mga anak na ako. Okay. Kasi di ba always natin iniisip na, sayang magastos, ganito, ganito. Pero dahil sa business na to, may libreng travel. Ano pa po, bukod sa travel? Maliban sa travel, okay lang. At the age of 26 na awardan ako as millionaire. Wow, so isa talaga sa mga milyonaryo ng company. So, at the age of 26 yung time na na-awardan ako. And maliban dyan, first income ko talaga is, dahil dati, nag-boarding house kami ng husband ko more than 5 years. Okay. So, nagtatrabaho siya sa Dole, Philippines. Pero nang dahil sa negosyo ko, first income ko is nakapagpatayo kami ng sariling bahay. Okay, house and lot. Yes, Okay, tapos, So, hindi pa yun yung Ano pa? dream house ko talaga. Kasi ako may mga bahay dream na. house. Opo. No longer renting, no? And Opo. then, balita ko yung Carabao, Cariton. Ay, grabe. Ano na ngayon naging kapalit ng Carabao? So, dati, kung mahirap man ang buhay namin, nakasakay sa Carabao, Cariton, Carusa, pero ngayon, may real car na ako way back Wow. November 16, 2019. Okay, so ilang years na nagkakotse na kagad? 5 Oh, years, 5 oh, years. 5 years. Hindi na masama. Opo. Oo. Kaya sana may magtatrabaho tayo ng ilang years. Wala. Wala pa. Kahit gulo ko, ang galing, ang galing. Okay. So ngayon, ma'am, ano po yung pinaka-tip mo para sa mga kagaya mo na housewife, kagaya mo na mga farmer, at kagaya mo po na napresentahan ng negosyo or naghahanap ng negosyo pero ang tiningnan po nila is yung kapital? So, masasabi ko lang talaga is, huwag nating tingnan kung magkano yung ipapalabas o ikakapital natin. Kasi yung dapat Correct. nating titingnan is yung quality ng negosyo na papasukin natin. Na lifetime ba ito? Ito na ba yung tutulong sa akin? May nakita na ba akong nagka-resulta dito? So, yun yung tinitingnan ko talaga. Yung quality ng negosyo na to na lifetime. Pero one time lang tayo magkakapital. And hindi lang yan. Kasi isang nanay, gusto ko may pamana ako sa mahal ko sa buhay. Lalong-lalo na ako may 4 akong anak. So, talagang etong negosyong to is pwedeng ipamana sa mahal natin sa buhay. Yan talaga yung nakita ko na pag kumita man ako, katulad ngayon na kumikita na ako ng budget every month dito sa negosyo, pwede ko po ipamana ito sa Brian sa mga anak ko. Galing. So, pwede kong ipasa ito. So, ganito kaganda yung negosyo na meron tayo. Kaya, sobrang blessed tayo na na-met natin ang business. And hindi lang yan. Kasagsagan ng pandemic, sir,
ano talaga, sobrang blessed kasi nang dahil sa negosyong ko, nakaka-proud lang nakapagpatayo ako ng malaking concrete na bahay para sa Wow! Ang parents ko. galing, ang galing. Congrats! Yes, sir. Okay. And isa sa mga pinakamalaking achievement ko is yung ma-travel ko si tatay. Wow. Diba? Sila yung dahilan ko kung bakit ako nandito sa business. So yung tatay at saka nanay ko, dahil mga farmer kami, pinalaki kaming mahirap. Nakita ko talaga na subaybayan ko, ang dami niya ng barikos sa katawan. Kasi kahit saan lang napayok-payok, nakakatulog yan siya sa pagod sa pag-aaralan ng mga palayan. So, pinapangarap ko lang noon na mai-travel siya. First time ko siya naisakay sa aeroplano na hindi pa siya sumasagot sa interview, umiiyak na ako. Kasi yung feeling na nakaka-proud nung sinabihan ako ng tatay ko sa airport na sa Jensen Airport na sabi niya, Day, kung yung pangarap namin noon, para sa inyo hindi namin natupad, para sa inyo yun. Ngayon tinutupad mo na yung pangarap namin at ginagawa mo para sa akin. Yung nakaka-proud talaga sa sarili. Kasi sabihin man, undergraduate nga ako. Ang iba nga dyan nakatapos na. Pero yun nga yung, ito malaki yung pangarap ko sa buhay. At meron talagang napakagandang opportunity na binigay sa akin, sa ating Panginoon. Okay. Yung negosyo natin ngayon, kung sino man ang napresentahan na tinitingnan pa rin hanggang ngayon yung kapital at pinag-iisipan pa rin at nagdududa pa rin, tanggalin nyo na yung duda at saka takot. Kasi kapag hindi mo talaga susubukan ang negosyo ko, hindi mo talaga malalaman na dito magiging successful. Yes. So, At the same time, wala nang sasarap pa o sasaya pa kapag nakita mo yung ngiti ng parents natin. Ay, Kasi oo, sir. bukod sa nabago natin yung buhay natin, naparanas pa natin sa kanila habang nandiyan pa sila. Okay. Thank you, Ma'am Liza, and sa lahat po ng viewers. So, narinig po natin ang kwento po ng isang dating farmer that now turns to become a millionaire. So, ikaw na nakikinig dyan ngayon, if interested ka sa ganitong klase ng negosyo, so, comment ka lang ng house sa video na to. Tutulungan namin kayo makapag-start na baguhin ang takbo ng buhay. So, see you on my chat box.